Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay tumayo. Magandang umaga din po sa mga kapatiran natin na nanonood through our Facebook live stream. Hindi po aksidente na kasama po namin kayo ngayong araw. Are we excited to sing praises? Yes. Amen, no? Let's acknowledge the presence of our Lord. Let's come to the Lord in prayer. Aming dakilang Ama, maraming salamat sa lahat ng pag-iingat mo sa amin. Tunay ngang ikaw ang nagbibigay ng kagalakan, kasiyahan sa bawat isa. Kung may nakikita ka mang bahid ng kasalanan sa aming mga puso at isipan, tanggalin niyo po ito, Lord. Patuloy kaming lumalapit, nagpapalinis. Patuloy namin itataas ang iyong banal na pangalan sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Let's sing Pure Heart. responsive reading is found in Psalm chapter 51, verses 1 to 6, 11 to 12,
New Living Translation. Have mercy on me, O God, because of your unfailing love. Because of your great compassion, blot out the stain of my sins. Wash me clean from my guilt. Purify me from my sin. For I recognize my rebellion. It haunts me day and night. For I was born a sinner, yes, from the moment my mother conceived me. Do not banish me from your presence, and don't take your Holy Spirit from me. Together, restore to me the joy of your salvation, and make me willing to obey you. Praise God for the reading of His Word. Amen. No, yun ang maging hiling ng bawat isa, na tayo ay patuloy na sumunod sa Panginoon. Amen ba? Sabi nga sa John 14:6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Alam na natin, ito na yung instruction na ibinigay ng Panginoon while we're living here in this world. Patuloy lang tayo na tumungo sa daan patungo sa Panginoon. Amen? Amen. Awitan natin siya. truth and the light. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth and the light. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Sigaw natin! Ikaw ang daan, katotohanan, ang ilaw sa kadiliman buhay, ibibigay sa'yo.
pag-ibig ng Panginoon, tayo ay naririto. Tayo sumasamba at nananatili sa Kanya at sa Kanyang pag-ibig. Patuloy tayong umasa sa kagandahang loob ng Panginoon. Come all you weary, come all you thirsty, come to the well that never runs dry. Drink of the water, come and thirst no more. Come all you sinners, come find His mercy. Come to the table, He will satisfy. Taste of His goodness, find what you're looking for. For God so loved the world that He gave us His one and only Son to save us. Whoever believes in Him will live forever. Bring all your failures, bring your addictions, come lay them down at the foot of the cross. Jesus is waiting there with open arms. See His open arms. For God so loved the world that He gave us His one and only Son to save us. Whoever believes in Him will live forever. The power of hell forever defeated. Now it is well. I'm walking in freedom. For God so loved the world. Praise God, from whom all blessings flow. Praise Him for the wonders of His love. Praise God, from whom all blessings flow. Praise Him for the wonders of His love. His amazing love. For God so loved the world that He gave us His one and only Son to save. For God so loved the world that He gave us His one and only Son to save us. Whoever believes in Him will live forever. The power of hell forever defeated. Now it is well. I'm walking in freedom. For God so loved the world. Bring all your failures, bring your addictions, come lay them down at the foot of the cross. Jesus is waiting. God so loved the world. Palakpakan natin ang Panginoon.
Patuloy na tayo ay nagpapasalamat sa kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Amen. Now we are here today, no, not just to give our thanks, not just to feel the presence of the Lord, no. We are gathered here this morning to give glory to God, to give glory to the only King, to the only Savior, to the only Lord. Binigay na ba natin ang buhay natin sa Panginoon? Now, what does it mean if we give our lives to Jesus? Now, first, we appreciate, we acknowledge, no, God's goodness in our lives. And now, we live our daily lives, no, according to His will. No, yung buhay na nais ng Panginoon na sa pamuhay natin, yan ang araw-araw natin pinapanalangin sa Panginoon ang makasunod sa Kanya, no? Na may takot tayo sa Kanya. Patuloy na magbigay papuri tayo at pagsamba sa ating Diyos na buhay. And as we sing this song, no, alalahanin natin ang lahat na ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Lahat ng kabutihan niya, lahat ng pagliligtas na ginawa ng Panginoon, lahat ng magagandang dulot ng Lord sa atin, lahat ng natututunan natin galing sa Panginoon, lahat ng paalala niya, lahat ng gabay ng Panginoon na lalahanin natin sa awitin ito. Ituon natin ang ating atensyon sa Kanya sa oras na ito. And I invite everyone to sing with us and to worship the Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. What church will sing? All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after,
been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, you have been faithful. Yes, all my life, you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. You're so, so good. You're so, so good. Let us all pray. Our very, very, very good Father, we thank you, Lord, for you are mighty, you're full of love, full of grace, full of mercy. And yet, Lord, you have welcomed us into your family. Maraming salamat, Panginoon, sa marami mong kabutihan sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, for Jesus. Ngayon, kami ay may buhay na pinapamuhay namin, Panginoon, sa inyo. Kami ay may kagalakan. Kami, Panginoon, ay ligtas sa iyong mga kamay. Maitaas ka at mapapurihan ka, sambahin ka sa buong mundo. Maitaas ka at ikaw ang makilala. Patuloy na ikaw ang manguna sa amin, sa aming pananambahan. Ang iyong banal na Espiritu ay malaya na kumilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Bless all the parts of the worship. Bless our speaker for today. Hindi ba namin kasama ang ilan sa amin, sila Pastor, Tita Laura, Panginoon. Patuloy, Panginoon, at tinataas namin ang kanilang kaligtasan, Panginoon. Patuloy na paggabay sa kanila. Yakapin mo kami, Panginoon, ng iyong presensya. Mangusap ka sa amin ngayong umaga. Ito ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen and amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Morning. At ako po muli ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat binigyan niya ako ng pribilehiyo at pagkakataon na makatayo sa inyo pong harapan sa kanyang mga anak, maging mouthpiece po ako ng kanyang mensahe. Maraming salamat sa Panginoon. Okay, at hanap ako ng ano. Ayun. Para di bumababa. Okay po, unahin natin yung Acts chapter 20, verse 28. Basahin muna natin yan, tapos tayo mananalangin para... Ayun po, Acts 20:28. Basahin po natin mga kapatid. Hinilin ko po sana na tumayo at tayo'y mananalangin pagkatapos. Okay, basahin po natin, Acts 20, verse 28. Take heed to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseers to feed the church of God which He purchased with His own blood. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos na nasa langit, sa pagkakataong pong ito, hinihiling po namin ang banal na Espiritu na siya ang nasa presensya namin ayon po sa inyong pangako na merong dalawa o higit pa na nag-uusap sa inyong pangalan. Ang presensya niyo po ay nasa kalagitnaan namin. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong pong ito, sa pag-aaral namin ng inyong mensahe, ay kayo po ang humipo sa aming mga puso at magturo sa amin para sa amin pong patuloy na pagkakaisa kung paano namin paglilingkuran ang inyo pong pinili at hinirang na pastor, Panginoon. Maraming salamat po. Kami ay nananalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po lahat. Maraming salamat po. Ang pamagat po nitong ating mensahe ay ang tungkulin ng mga miyembro sa kanilang pastor. Ayan po. Kaya nabasa natin dito sa Acts 20:28, mga kapatid. Ulitin ko lang po, sabi dito, heed to yourselves, take heed to yourselves, makinig kayo. At sa inyong mga kawan. Acts 20, verse 28, yes sir? Okay, yan, nandiyan naman po. At yun po, ang banal na Espiritu ay nagbigay ng overseer. Ano po yung overseer? Yan po ay bishop. Or sa madaling salita, office of the pastor. Yun po yun. Office of the pastor. To feed the church. Yun po, itong pagbibigay ng mensahe every Sunday at sa mga Bible studies natin, dyan po tayo kumukuha ng ating kalakasan espiritual sa pagkikinig ng salita ng Panginoon. Ayun po. At ang sabi po dito sa ating iglesia na ipinapangaral ang kanyang salita, yan po ay binili ng dugo ng Diyos. Ito pong iglesia natin. It is purchased with His own blood. Blood po nino ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po? Now, remember, kaya po binanggit ko dito, ano po yung shepherd? Kaya dito binanggit po na ang pastor po, he is a person who tends, who herds, who feeds, and guards flocks of sheep. Yun po. Yan po ang tungkulin ng pastor. Na tayo ay pangalagaan, pakainin, spiritual, at asikasuhin, bantayan para sa mga, alam mo naman po, di ba, sa isang kawan ng mga sheep, merong mga pwedeng pumasok dyan para sila ay silain. Yun po. Kaya binabantayan niya ng shepherd. Talagang nagpupuyat siya para hindi yan pasukin ng mga kalaban o mga maninila. Okay po. Kaya pinapalalahan din tayo sa John chapter 21 verse 15. Dito sa nasabi ng Panginoon, sinortcut ko lang po ito, sabi ng Panginoon, Jesus said to Simon Peter, "Feed my lambs." And the second time, "Feed my sheep."
And again, on the third time, Jesus said to Simon Peter, feed my sheep. So yun po, mga kapatid, lambs, yun po mga kabataan, and sheep, tayo po yung mga adults. Yun po yun ha, at tandaan natin na yun pong itong iglesia na kung saan ay naglagay ang banal na espiritu ng pastor para mangasiwa sa atin, para pakainin tayo spiritually ng salita ng Diyos. Ang nag-utos dyan, walang iba kundi yung nagbayad. Binayaran ng dugo ang iglesyang ito at siya din ang nag-utos sa mga pastors na yan na feed my lambs and feed my sheep. Sapagkat bakit? Kung mahal nila ang Panginoong Jesucristo, dapat nilang arugain ang ating iglesia. At ang iglesia dyan ay walang iba kundi ang bawat isa sa atin. Bawat isa sa inyo. Mula matanda hanggang bata. Ano po? Now, kaya ano po mga pag-uusapan natin? Pag-uusapan natin yung tinatawag natin na paggalang. Yan ang mga unang pag-uusapan natin. Pero sa unang pagkakataon, tingnan muna natin ang paggalang na ipinigay ng Panginoon ng kanyang utos para sa mga magulang. At yan ay nasa mga taga-Efeso, chapter 6, verses 1-3. Ang sabi doon, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ay matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. So yun po. Ako po ay naitalaga bilang missionary at yan din naman ang plano ng Panginoon sa akin. Kaya nangyayari po itong mga bagay na ito sa buhay ko na ako ay kung saan-saan nagpupunta at lalo ngayon na kabilang ako sa medical missions team na kung saan na iba't ibang lugar ang mapipuntahan namin. At maraming salamat sa iglesyang ito sa pamumuno ni Pastor Ben Raimundo na kung saan ay dinala niya ako 2012 pa, matagal na. Dinala niya ako sa Palawan at dahil doon ay nakasalumaho ko na rin ang mga kapastoran doon, ang ating mga kapatiran sa SBMP. At yun po, ay dahil dyan ay pag nagpupunta nga po ako ng Palawan at kung saan-saan pa, ay nakakasama ko po ang mga pastor na siyang pinag-uusapan natin ngayon. So nakita ko at nakasama ko sila sa kanilang bahay, sa kanilang iglesia. At yun po, nagbigay sa akin yan ng actual na experience, actual na observation kung paano po ang bawat mga kapastoran ay talagang naglilingkod sa Panginoon, sa hirap at ginhawa. Ayun po. Kaya naobserbahan ko po ito, nasabi nga po ng Panginoon dito, ulitin ko lang po mga kapatid na ang paggalang na ibibigay natin sa mga ating magulang, yan ay pagtalima natin sa ating Panginoon. At meron pong reward dyan. Kaya sabi dyan, ay magiging maganda. Ayan po, ang reward ng Panginoon. Pag tayo ay tumatalima at ginagalang natin ang ating mga magulang. Okay po? At konti lang ang ating mga anak dito. Anyways, yun po ang pangako ng Panginoon, maganda at mahabang iyong buhay. Kaya sa susunod po na slide, makikita natin dito, ayon po ito sa aking obserbasyon. Ito po yung mga naobserbahan ko. Number one, mahabang makakapaglingkod sa Diyos. Yun po. Habang ikaw ay nagkakaedad at naglilingkod ka sa Panginoon, ay bibigyan ka ng mahabang buhay. At yun din po talaga ang personal na panalangin ko, mga kapatid, na humaba pa ang buhay ko para nas ganun ay makapaglingkod pa ako sa ating Panginoon. Napakasarap maglingkod sa ating Panginoon. Amen? Yes. Amen. At pangalawa po, masaya makasama mga apo at apo sa tuhod. Ayan po, dito mismo sa ating iglesia, naobserbahan natin yan. Meron tayong mga kasama na may apo na at mayroon pang apo sa tuhod. Na kung saan, nagbibigayan ng kasiyahan sa atin. Di po ba? At wow, dati naririnig ko lang wala pa akong apo, pero kahit paano natikman ko yan ng konti nung buhay pang aking minamahal na si Andy. Pag uwi mo ng bahay,
Kahit pagod ka, may stress ka sa, may problema ka, etc. Pag nakita mo ang apo mo, kahit makulit, talaga naman, ay magiging masaya ka. Ano po? At mga kapatid, this is a personal request. Meron tayong kapatid na meron siyang apo, pero malayo. At sabi nga, malayo pa, malapit din. So, nararamdaman ko rin ng struggle niya, burden niya, na kung saan ay gusto yung makasama ng apo, kaya lang malayo at may mga iba pang mga issues. Kaya, anyways, pag-pray natin yan mga kapatid. And number 3, okay, ano pa? Sa kanilang pagkakaedad, sapat, masustansya, masasarap ang mga pagkain. Ayun po. Sa pagkukuha ng ating pastor, talaga naman, napapasama ko minsan sa kainan, sa labas, sa bahay nila, doon sa Quezon City. At wow, talagang pupurihin ng Panginoon sa pagpapala ng Panginoon sa kanilang buhay, mag-asawa, at sa kanilang mga pamilya. Opo. At of course, mayroon sapat na pera para sa personal na pangangailangan. Yun po, kasi tinatalakay po natin dito yung reward ng Panginoon sa atin. Pag tumalima tayo sa Panginoon, ginalang natin yung ating mga magulang, yan po ang reward na yan. And number 5, ano pa? Magandang kalusugan. Ano po? May ipapakita pa akong picture sa inyo. Sila ay mga kasama ko, mga pastor po yan. Pastor Silas Filonco at si Pastor Federico Madayag, or we call him Pastor June. Mga kapatid, sila ay 72 years old na. Pero kasama nila ang kanilang mga may bahay, kanilang mga misis na naglilingkod sa Panginoon sa lahat ng tao ng Pilipinas. Nakasama ko po yan sa mission team, sa medical mission team. Ang dami na namin napuntahan, Palawan, Tugigaraw, Leyte, Tacloban, and next we'll be going to Iloilo, Siargao, at nagkaplano pang pumunta sa ibang bansa. Wow! At napakaganda po na kaya nakikita ko sila, I pray, Lord, abutin ko pa yung ganyang edad na naglilingkod sa inyo. Nang malakas, may magandang kalusugan, walang rayuma, walang gout. Di ba? At dahil sila ay ganyan ng mga edad, kaya ang mga anak nila ay stable na, may kanya-kanya ng pamilya. So, malayang-malaya sila lang naglilingkod sa Panginoon. I am looking forward to it. Mga kapatid, pwede po kayong sumama sa amin. Pwede po. Samahan niyo po ako. Kasi nag-iisa lang po ako sa pako na nag-represent ng ating iglesia. Pero mga kapatid, anytime and everywhere you wanted to go, you are very much welcome. Pareho nang nakikita natin. Opo. Marami pa yan mga senior citizen ako nakakasama. At enjoy po ako dahil pag kumakain kami, marami kaming discounts. Yun po. Okay, so patuloy po tayo sa paggalang. Kanina binanggit natin ng mga magulang at ngayon naman po pag-uusapan ng mga pinuno ng ating iglesia. Sabi ko kukuha ko ng nakalimutan ko yung program natin. Okay, sa mga pinuno, ayon sa mga taga-Thessalonica, chapter 5, verses 12 to 14, basahin ko po, mga kapatid, pinapakausap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Verse 13, pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Makitungo kayo sa isa't isa ng may kapayapaan. Mga kapatid, ipinapakiusap din namin na inyong pagsabihan ang mga tamad, pasiglahin ang mga mahihinang loob, at kalingain ang mga mahihina. Maging matyaga kayo sa kanilang lahat. Mga kapatid, iyan po yan. Tayo po yan. Kayo po yan na pinapakiusapan dito ni Apostol Pablo. At sa mensahe din po nito, Panginoon. Pag-ukulan sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang mga gawain. Yung mga pinuno natin dito sa ating iglesia. The Board of Deacons, the Board of Patriarchs, Praise and Worship, dyan sa Soundtech, yung audio man natin, and the video man, mga nagsusundo, mga teachers, yan po mga kapatid.
ang mga pinuno na yan. And don't worry, pag meron silang mga pagkukulang, sila ay mananagot sa Panginoon. For the time being, sabi dyan, no, pagsabihan ng mga tamad. Meron ba sa kaligitnaan ng tatamad-tamad dito sa paglilingkod sa Panginoon? Meron ba? Kung meron man, pag-pray natin sa Panginoon. Ipakita natin na tayo ay naglilingkod, masiglan, masaya na naglilingkod sa Panginoon. Sa kabilaan ng mga problema, lahat naman tayo meron yan. Lahat, walang excuse sa atin. Lahat meron problema. Personal, family, financial, meron. So, kailangan lang, anong sabi dyan? Kailangain ang mga mahihina. May mga hihinang loob. Kanina lang, may napag-usapan kami ng isang kapatid natin na nandito ngayon. Napag-usapan namin ng isa pang kapatid na kung kailan lalaki, marunong mag-drive, pero walang puso sa paglilingkod sa Panginoon. Anyways, mga kapatid, iyan ang sinasabi sa atin, no? Pasiglahin ang mahihinang loob. Paano ba natin gagawin yan? Kausapin. Bigyan ng assignment. Kasi maaaring yun ang kulang. Maaaring hindi makakilos kasi nahihiya, tatakot, nag-aalala, nalilito. Hindi malaman kung paano siya maglilingkod, paano siya makikasalamuha sa atin. So, iyan po ang dapat natin na tingnan mabuti. Meron tayong mga kapatid dito na pwedeng maglingkod. Lalaki, marunong mag-drive. Ngayon umaga lang, nagkaroon tayo ng mga problema sa pagsundo. Dahil hindi natin nakalain ng mga jeep na sinasakyan nila ay nasira. Kailangan silang sunduin, puntahan. Kulang ang drivers. Hindi rin ako makasama dahil ako ay naghahanda ng ating mensahe. Opo, kayong mga bata pa, magsipag-aral kayong magmaneho. Huwag kayong mahiya, huwag kayong matakot. Kumuha na kayo ng lisensya. Pwedeng-pwede, walang pipigil sa inyo. Kung pera ang problema, pag-pray natin, mag-aambagan naman ng mga kapatid para dyan sa driver's license na yan. Opo mga kapatid, kasi kailan pa kayo kikilos? Ilan lang tayo dito sa Paco Baptist Church. Hindi na tayo nadagdagan. Oo, hindi pinag-uusapan dito yung numero mga kapatid. Pero wow, come on. Ipakita natin na nag-grow tayo. And how do we grow? We bear fruits. Hindi lang sa ating mga karakter. Kundi tayo yung namumunga ng mga kaluluwa. Nagdadala tayo dito sa ating iglesia kasi yun ang dahilan kaya namatay ang ating Panginoong Jesucristo. Binili niya ang iglesia nito ng kanyang dugo. Mga kapatid, umiikot po kasi ako at nakikita ko mga iglesia sa mga pinupuntahan ko. At talagang mga kapatid, masigasig sila sa Bible studies. Home Bible studies, nakakasama ako doon. Funeral services, nagpupunta, nakakasama ako sa kanila. Masaya, nagsusundo, masayang tumatanggap ng mga bisita. At may awitan, nagkakamayan. Yan ang matagal na rin hinihingi ng ating mga kasamahan dito, ng ating mga kalalakihan dito. Maibalik yung kasama sa program na yan na kung saan ay nagkakamayan, nagbabatian ng bawat isa. Sapagkat, mga kapatid, I don't care kung maggalit kayo sa akin. Marami sa atin dito mga isnadbero at isnadbera. Tuloy ang mga bisita natin, nahihiyan, malaman. Mga kapatid, kinukuha ko lang po itong mensahe ko dyan sa taga-Thessalonica chapter 5, verse 12 to 14. Mga kapatid, ipinapakausap namin na igalang ninyo ang inyong mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo, alang-alang sa Panginoon. At ipinapakausap din namin sa inyo, pagsabihan ng mga tamad, come on, salita ng Panginoon pinag-uusapan natin dito, I am just a mouthpiece. Mensahero lamang po ako, Panginoon. Mga kapatid, mouthpiece lamang po ako. Pasiglahin ang mga hinang loob. Pasabihan ng mga tamad. Kalangin ang mga hihina at maging matyaga kayo sa kanilang lahat. Anyways, na-identify namin. Asan si Brad Down ba't nawawala? Na-identify namin ang kapatid natin na mahina.
So, pag-pray natin kapatid kung ano ang pwede magawa ng inyong lingkod para na sa ganun ay makakapaglingkod din siya sa Panginoon. Now, dadako tayo sa pinakamahalagang mensahe sa pag-ibig galang sa ating pastor at sa mga susunod pa. Ayon sa 1 Timothy chapter 5 verse 17 to 18, ang mga matatandang pinuno ng iglesia na mahuhusay mamahala ay karapat-dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran. Sa mamaya po sa English, mababasa natin anong gusto sabihin ng paggalang at kabayaran. Mamaya ko na lang tatalakayin. Lalo na mga masisigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, verse 18, huwag mong bubusalahan ng bibig ng baka habang ito ay gumigiit. Nasusulat din, karapat-dapat lamang na bayaran ang manggagawa. At maraming salamat, Paco Baptist Church. Maraming salamat sa Panginoon. Sapagkat talagang ginagawa ninyo, natin, sa pamamagitan ng Board of Trustees ang bagay na ito. Maraming salamat talaga. Maraming salamat sa Panginoon. Opo. Grabe ang magkapasalamat ko. Narinig nyo naman ngayon. Kasi, sabi ko nga sa inyo, nakakasalumahan ko po mga pastors sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang local churches. At si Pastor Ben ay maraming salamat sapagkat ginampanan ninyo Board of Trustees and the whole PBC ang inyong gawain, ang inyong responsable na maibigay ang mangyari ang 1 Timothy chapter 5 verse 17 to 18 mga kapatid. Dahil talagang bukod sa monthly love gift na para sa ating pastor ay meron pa mga benepisyo. At nakita naman natin ang pagkapala ng Panginoon sa kanilang mag-asawa. Meron silang personage, meron silang kwarto, inaasikaso, pambira. Kapatid, yung pag-aasikaso mo sa ating pastor, talaga, napakaganda. At ikaw ang ginamit ng Panginoon na, kayo ang ginamit ng Panginoon para asikasuhin ng ating pastor. Na ayon sa binasa natin kanina, ibinigay yan ng Holy Spirit sa iglesia na kung saan binili niya ng kanyang sariling dugo. At nadamdamin ng aking pangungusap kasi nakikita ko nga at ako'y lubos na nagpapasalamat dahil sa pag-asikaso ninyo sa ating pastor. For how many years? 30 years na, wow. At siya ay naglingkod sa Panginoon. Pisa nang siya ay tumalima, 40 years na, wow. So, praise the Lord talaga. Purihin ang Panginoon. Okay po? So, yan. Tuloy natin. At dito sa pangalawa, ano ba yung mga perspectives natin? So, pagpapabibigyan natin ng pahalaga ang ating pastor not because of any natural abilities. So, yung may check at may ekes, yun yung negative traits na bigyan sa pan. Well, number one, because church members should value the leaders based on spiritual faithfulness, character, and service rather than the natural talents like charisma, charm, or public speaking. Okay po. We know our pastor is a man of all trades. Pero binibigyan natin ng halaga ang kanyang pagiging faithful sa atin. Ang kanyang karakter, talagang ubod ng bait. Babang loob. Yun po ating pastor. At pinagpala po ang PBC na may ganyang binigyan ng pastor ang ating iglesia. Ano po? So, we don't rely on human traits that can lead to false pride and division within the community. Ayun po. Kasi kung may mga members sa atin na ina-idolize ang pastor dahil sa kanyang karisma, dahil sa kanyang galing magsalita, yun po ang negative na wag na po natin gagawin. At kaya nga po ako damdamin magsalita sapagkat talaga naman ay dito tayo sa may check na yan na kung saan ay we based our values sa spiritual faithfulness ng ating pastor, sa kanyang character and service. Okay, next. Dito rin po, binasa natin sa 1 Corinthians chapter 3, sabi dito, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasinlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman.
Kapag sinabi ng isa, ako'y kay Pablo at ng iba, ako'y kay Apollos, hindi ba't palatandaan niya na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? And we praise and thank the Lord sapagkat hindi yan nangyayari dito sa atin. Kailangan ko lang sabihin para nang sa ganun ay maging aware tayo na ang pastor natin ay ating mahalin, respetuhin, ayon sa turo ng ating Panginoon. At hindi base sa ating personal na pagkikilala sa Kanya. Ano po? So next ay dito pa rin po sa pagbibigay ng pahalaga. We based our, because of his credentials, degrees, or earthly titles. Church members should base their respect for a pastor on character, spiritual fruit, and faithful service, not on academic degrees, human credentials, or formal titles. Ano po ang sabihin niyan? We know na may mga pastor, at the same time, sila ay mga, sabihin nating, presidente ng isang kumpanya, CEOs, mga office managers. At the same time, sila ay nagpapastor. Yeah, may kasama kami. May kasama ako sa medical mission team na siya ay manager ng isang kumpanya. At the same time, pastor siya ng isang iglesia. So, yung sabihin yan, so wag nating titinan yung pastor na yan dahil siya ay may degree. Ano po? May kilala ako na pastor, na politician, at iyon ang mangyayari. Natabunan na ang pagiging pastor niya. Mas gusto niya tinatawag siyang senador, congressman, kung ano pa man. So, mas kinakatakutan siya dahil sa kanyang pagiging politician. Mas ginagalang siya dahil sa kanyang pagiging politician. So, yun po ang gusto sabihin dito. That we do not base our values and our pagbibigyan natin ng galang dahil sa kanilang mga degrees and earthly titles. Yun po, mga kapatid. Okay? Now, we have to focus on character. Sabi po dito, sa focus on character is spiritual guidelines in 1 Timothy 3:1-7. And Titus chapter 1 verse 5-9, kailangan ko lang pong bigyan ng mga Bible verses. Measure a leader by behavior, family management, and gentleness. Ayun po. Yung 1 Timothy 3:1-7, yan po ang nagsasabi kung ano yung mga karakter at ng office of the pastor. Opo. Na siya ay dapat ay hindi nananakit, dapat siya ay hindi walang bisyo, dapat siya ay talagang matapat, faithful sa kanyang asawa. Yun po ang mga dyan. At namamanage siya ang kanyang family. And he's gentle. Yun po ang sabihin ng 1 Timothy 3:1-7. Okay? Next, rejection in status. Jesus warned against using religious titles to sit in places of honor or exalt oneself above other believers. And we know na nangyayari yan sa ibang iglesia, ibang religion, na kung saan ang kanilang mga hierarchy ng kanilang mga officials ay talagang grabe talaga ang paggalang sa kanila. Halos niluluhuran na ng mga tao yung mga leaders na yan. Ano po? So yun po yun. So that's why Jesus himself, nagbigay siya ng babala na huwag gagamitin ang mga religious titles na yan para sila ay nakakatungtong sa mga high places para ma-exalt ang kanilang sarili. Yun po. Alright? So dito naman po sa value of service, Paul states in 1 Thessalonians chapter 5 verse 12-13 that leaders are esteemed because of their hard work and labor among the flock, not because of a diploma on the wall. Yun po. Yun po yun. Na dapat ang pastor natin ay talaga naman na siya ay talagang nagli-labor sa bawat isa sa atin. At hindi dahil siya ay may diploma. Yun po ang sabihin yan. Na dapat mas na binibigyan natin ng paggalang ang pastor dahil sa kanyang ginagawa at hindi sa kanyang degrees or mga diploma na natanggap. Okay? So, the danger of credentials, pride and distance, demanding recognition for a doctor or other high-sounding titles can foster pride in the leader and create an unhealthy distance from the congregation. Okay. Salamat ako sa aking anak, si Eunice, sapagkat ginawan niya ako ng PowerPoint. Thank you, Eunice.
Opo. Sa ako po kasi wala, hindi ko na alam at kayang gumawa ng mga ganyan. And also thank the audio tech sa pag-ayos niyan. Alright? So we go to the true authority. Spiritual weight comes from obedience to God in a life modeled after Christ, who took the form of a servant rather than relying on the status of a reputation. Sa Philippians chapter 2 verse 7 and 8 po yan, 7 to 9, mga kapatid. Yun po yan na ibumodelo natin sa Panginoon na kung saan alam natin na ang Panginoon ay talagang bumaba dito sa lupa para nang sa ganon siya ay maging tao. At sa pagiging tao niya, ay doon niya talagang maipapamalas sa atin, maipapadama, maipapahayag ang mensahe ng Diyos Ama na nag-utos sa Kanya. At pagkatapos nun, sa pagiging tao niya, ay doon niya na experience kung paano masaktan. Mentally, emotionally, spiritually, and physically. Opo, naranasan ng ating Panginoon yan. Dahil sabi dyan ay, who took the form of a servant. Okay po, ayon sa Philippians chapter 2, verses 7 to 9. Now, pupunta pa tayo sa 1 Corinthians chapter 3, 7 to 9. Sabi ito, hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos. Sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay parehong manggagawa lamang, at ang bawat isa ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. Kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukurin. Kayo rin ay gusali ng Diyos. Yun po. I always say, church building. Saan tayo pupunta? Church building. Opo. Nakasanayan kasi natin na simbahan. Pero ewan ko, para sa akin kasi ang simbahan ay tayo yon. Tayo yon. So ito ay building natin. Yun po. Okay? Sa isa pa, sa pagpapahalaga, we are to honor the pastor and hold him in reputation because, ito mga kapatid, of his divine calling. God has placed him as overseer of his flock and so must be honored for the sake of his work. Ayun po binasa natin kanina sa Acts chapter 20 verse 28. Okay po, irerespetuhin, mamahalin, gagalangin natin ang ating pastor at yung mga susunod pa na pastor dahil sa kanilang divine calling. Opo. Yan naman ay, sabi ko nga, ang pastor ay hindi naman yan nakakita ng advertisement dyan sa labas ng pinto natin na nagalagay, wanted pastor. Hindi naman po. Ang pastor natin ay naging pastor dahil siya ay tinawag ng Panginoon. Divine calling po yung mga kapatid. Okay po? Now, sa susunod po ay dito, sabi sa Ephesians chapter 4 verse 11 to 12, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba naman ay mga propeta, at ang iba naman ay mga ebanghelista, at ang iba ay mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Ayun na po mga kapatid ha. Dito napapasaloob yung kaninang sinabi ko na ang bawat isa talaga ay magkaroon ng pagkakataong maglingkod sa Panginoon. Para nang sa ganoon, ito yung sabi dito, ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang. Tayo po yun. Tayo po yun. Ang bawat isa sa atin. Upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo ay walang iba kundi tayo pa rin yun, mga kapatid. Tayo pa rin yun. Tayo ang katawan ni Kristo at siya ang ating ulo. Okay po. So, yun po mga kapatid, patatagin natin ating bawat isa sa atin. Okay? So next, we are to honor the pastor and hold him in reputation because of his care. He watches our souls to protect and preserve us from inevitable danger and destruction. Ayon sa Hebrews chapter 13 verse 17, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila ay may mga pananagutang mga alaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos ukol dyan. Kung sila ay susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila ay mamimighati at hindi ito makakabuti sa inyo.
Mga kapatid, yun po ang lagi ko sinasabi ha. May pananagutan mga laga sa inyo ang ating pastor. At kung ano man ang pagkakautang nila, pagkakamali nila, pagkukulang nila, pagkasalanan nila, huwag ikaw ang humusga sa pastor. Sapagkat may divine calling yan. Alam ng Diyos yan. Bakit? Mas marunong ba tayo sa Panginoon? Mas alam ba natin kung anong ginagawa at hindi ng pastor na ito kaysa sa Diyos? Of course, alam na alam ng Diyos yan. And therefore, sabi niya dito, mananagot sila sa Diyos. Ukol dyan. So dapat ang gagawin natin, sundin natin. Sundin ninyo. At magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin pag sinusunod natin sila. Okay po, anong mga bilin sa atin ni Pastor, gawin natin. Ngayon wala siya, ano ba mga dapat nating gagawin? Okay, salamat kasi tayo ay nagkaroon ng, we have an organized groups. Tayo ay nagpangkat-pangkat para na sa ganoon, meron tayong mga kanya-kanyang mga linggo na kung saan ay makakatulong tayo sa ating church building. Okay, mababantayan ang ating gusali sa araw at lalo na sa gabi. Iyon po yun. At yan ay magiging panatag na ating pastor dyan. Na wala man siya, nandito man siya, ay panatag siya na alam niyang nagagawa ng bawat grupo, mga bagay na yan. Ano po? At yan ay sabi dito, hindi tayo mamimigihati. Bakit? Ito ay makakabuti sa inyo. Okay po, pag ginagawa natin tungkulin. Yun po. And we also have to honor the pastor and hold him in reputation because it is a command. It is not a matter of choice, but submission to God's instructions through His Word. Okay po, dito sa 1 Timothy chapter 5, verse 17, sabi dito, let the elders who rule well be considered worthy of double honor, especially those who labor in preaching and teaching. Binasa na natin yan kanina, yung Tagalog version yan. Yun po yung gusto sabihin ng double honor. Igagalang, irerespetuhin, mamahalin, at bibigyan ng kaukulang bayad. Love gift, which is na, sabi ko nga po, lubos-lubos ang pasasalamat ko sapagkat ginagampanan ng BOT, ng Paco Baptist Church, ang kanilang tungkulin para sa benepisyo ng ating pastor. Ano po? And mga kapatid, ay sabi ko nga sa inyo, nakakasama ko ang mga pastor sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang local churches at sana all na merong BOT na tulad natin dito. Merong Paco Baptist Church na tulad natin dito. Kasi nakasama ko ang isang pastor doon sa isang local church na kung saan ay pagkatapos ng service, kami ay nagkakwentuhan sandali. At sinabi niya, shinare niya sa akin ang kanilang struggle mag-asawa. Na pag wala silang minsan motorsiklo na masasakyan, pag-araw ng linggo, wow, naglalakad sila. At mga kapatid, yung nilalakad nila mag-asawa, senior citizen na yan ha. Hindi ko lang pakita na kasi baka makita doon sa, anyway, tatago ko yung kanilang identity. Mga kapatid, naglalakad sila 7 kilometers. Malayo kapatid ang 7 kilometers. Sa motorsiklo pa lang, kung sasakyan pa lang, aabutin na yan ng ilang minuto. 20 minutes. Pag sasakyan yan ha, 7 to 8 kilometers. Ganun katagal. Sasakyan yan, alala kong lakad pa. Wow. Tapos, kung available yung anak, pamangkin, nahahatid sila. Pag hindi available at hindi nila kaya maglakad, halimbawa umulan, magrerenta sila ng motorsiklo para maihatid sila doon sa iglesia. Opo. At mga kapatid, sinasabi ko po ito sa inyong karanasan ko kasi kaya nga po tayo ay magpuri sa Panginoon. Pasalamat sa Panginoon dahil sa atin iglesia. Hindi ko tinataas ang BOT pero maraming salamat, ginagampanan ninyo yung gawain. Ang bawat isa sa atin na tapat sa ating pagbibigay ng mga tithes and offering, diyan po napupunta yung mga bagay na yan. Ano po?
At kasi alam mo kung bakit? Doon sa harapan ng kanilang pulpit, may dalawang lalagyan. Isang tithes at isang para sa kay pastor. Mga kapatid, ang nakita ko lang nagbigay ay dadalawa lang para to sa pastor. So, no wonder na hanggang ngayon, wala siyang sariling sasakyan. Wala siyang sariling motorsiklo. At pinag-usapan nga namin, Brother Darnel, pagkakataon, siguro yung motorsiklo dyan, ang total na katiwang-wang lang naman yan dyan, ay pagkaloob na lang natin doon sa, total ginagawa naman ng ating, suportahan talaga natin mabuti ang ating pastor. Ano po? Yung kanyang puso na makapagbigay, makapag-donate, makapagpadala ng mga gamit natin dito, pera man yan, material na bagay na yan, suportahan talaga natin yung mga kapatid sapagkat that work is not in vain. Kasama tayo dyan, kasama kayo dyan. Opo. Kahit ako, saan man ako pumupunta, kasama kayo dyan, mga kapatid. Opo, kasama kayo dyan. At kaya nga, totally, ulitin ko lang, yung motorsiklo na yan, I know, pagkakaloob nyo yan. So, ipapadala natin yan. Nag-usapan na namin ni Pastor Benham, bro. At kung meron pa, patuloy natin gagawin yan sapagkat kailangan ng mga manggagawa ng kanilang mga gamit, mga kapatid. Okay po. At sabi ito, because, yun nga po, para dyan sa 1 Timothy 5:17, especially those who labor in preaching and teaching, it will be considered worthy of double honor. Okay? And then, ayun dito sa isa pa, we are to honor the pastor and hold him in reputation because of the consequence. Rebellion and rejection to his leadership will not do well to us. But respect and resolution will result to harmony amongst the church of Christ and be at peace among us. Napakaganda mga kapatid, pag meron tayong tinatawag na harmonious relationship. Pag meron tayong harmonious relationship, mga kapatid, we are at peace to each other. Meron tayong kapayapaan. Hindi lang sa loob ng ating iglesia, maging sa ating mga tahanan. Sapagkat dala-dala natin ang pagkakaisa natin dito sa Paco, hanggang sa pag-uwi natin, sa pamilya natin, ay i-apply natin yon, yung ating pagkakaisa dito. At ang kapayapaan na natatamasa ng bawat isa sa atin, iuwi natin yan. Iuwi natin. Opo. Iuwi natin. At ipakita natin sa ating mga kapitbahay. I remember, ay mga kapatid, nasa Palawan ako. Meron kami bagong kapitbahay at pinalita sa akin ni Mrs. na sila ay nagkaroon ng issue dahil lamang sa gate. So, of course, I prayed for it nang malaman ko. At pagbalik ko, ay nag-uusap kami. So, pagkinabukasan, pagdating ko sa bahay, bumili ako ng tinapay, 6:00 ng umaga, pandesal, hot pandesal, masarap, malutong. Kahit walang panaman, talagang pag sinausaw mo sa kape, sarap talaga. So, bumili ako ng dalawang bag, tawag doon, Tapos, binigay ko sa kapitbahay namin. So, mga ganun mga kapatid, mga pamamaraan na kung saan ay pwedeng ma-distract natin ang ating kaaway at mangyari ang kapayapaan na yan among ourselves. Opo. Okay po. Kasi mahirap ang meron kang kaaway na kapitbahay tapos ikaw ay magsisimba. Mga kapatid, mahirap po yan. Wag na, please. Sapagkat dala-dala natin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus nga ay talaga naman ipinako sa cross para sa ating mga kasalanan. So who are we? Bakit hindi natin magawa? Simpleng alitan lang, simpleng di pagkakaintindihan, ayusin natin. Kasi doon makikita, hindi lang ng ating kapwa, hindi lang ating pamilya, hindi lang ating sarili, kundi nating Panginoong Jesucristo mismo. The indwelling spirit. The indwelling spirit na nasa atin mismo. Huwag nating hahayaang mamighati ang banal na espiritu dahil sa mga bagay na yan. Okay po? So, okay, next. We'll go to
the Bible verses to support this consequence. Sabi dito sa Romans 14 verse 4, sino ka upang humatol sa lingkod ng iba? Sa kanyang sariling Panginoon ay natatayo siya o nabubuwal. Oo, matatayuin siya sapagkat makapangyarihan ng Panginoon na siya ay maitayo. Okay po. Mga kapatid, yan po sabi ng Romans 14:4. Wag kang hatol sa lingkod ng Diyos. Siya ang pumili dyan, siya ang humirang dyan, may divine calling yan. Mananagot siya sa Panginoon. Ipag-pray na lang natin. Pag-pray natin. Kung ano man ang mga issues meron tayo. Okay? And then, mga kapatid, inabi ko na ito dati, sasabihin ko uli ngayon. Inanta ko pa nga, huwag mong tingnan ng dungis ng iba. At baka ikaw ay masahol pa sa kanya. So yung mga kapatid, para nang sunod, maiwasan natin ang humatol. Yun ang magpipigil sa atin na maging judgmental. Isipin, unahin mo natin sarili natin. Kung wala, abay, pambihira. Pasalamat tayo sa Panginoon. And thank the Lord for that. Sapagkat ang ilaw sa iyo ay talaga naman. Makikita ng mga tao yan. Mabusilak, magliliwanag ang ilaw mo. At pag pumunta ka sa isang lugar, yung pagiging asin mo ay talagang magbibigay yan ng kasayahan sa mga daratnan mo. Okay? So, ang gagawin natin ay sa God's sovereign authority, mga pahabol po ito. James 4:11 warns believers against speaking evil or judging our brother, much more a pastor. And James 4:12 speaks of the singular lawgiver and judge who holds the power to save or destroy. And Romans 14:10 reminds believers that everyone will eventually stand before God's judgment seat instead of judging peers. Okay po. Yun, nantayin lang natin mga kapatid na tayo humarap sa Diyos at siya ang hahatol sa atin sa kanyang judgment seat. Okay po. Now, ano ang gagawin natin? It can be done by praying how we are going to support our duties as a member to our pastor. How we can do that. That is through praying, assisting, supporting, trusting, obeying, respecting, and remembering. Okay? Sabi sa 2 Thessalonians chapter 3, verse 1 to 5. Okay, 1 Thessalonians chapter 5, verse 13, pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Mamuhay kayo ng mapayapa. Okay. And then, nandiyan ba 2 Thessalonians chapter 3, verse 1 to 5? Mga kapatid, bilang pagtatapos, ipanalangin ninyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap at palagan ng lahat. Tulad ng ginagawa ninyo, idalangin din ninyong maligtas kami sa mga taong masasama at walang kinikilalang Diyos sapagkat hindi lahat ay may pananampalataya sa Diyos. Yun po. So, sa assisting, the pastor needs his people to rally behind him in whatsoever ministry the Lord leads him. Okay, talk to him about your sermon. Muli mga kapatid, ako'y lubos na nagpapasalamat sapagkat talagang nangyayari sa ating iglesia yung mga bagay na yan. Ginagawa natin yan. We talk to the pastor during our Sunday school with our respective groups about the sermon. Hindi po ba? Yan ay, si pastor laging tinatanong, naman sabi ninyo, talakayan natin ang salita ng misahe ng Panginoon, di ba? And we do that. Okay? Excuse me. And then tell him how God is growing you. Paano natin magagawa yan? We can approach the pastor at magpasalamat tayo sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, sa kanyang mensahe. Alam niyo mga kapatid, after the service, although hindi lahat ng oras, pero it is my regular practice. Pagkatapos magsalita ni Pastor Ben, lalapitan ko siya. O kung sino pa man na tumayo dito, si Preacher Caleb, lalapitan ko po. Salamat sa Panginoon sa mensahe mo. Yun po ang gusto sabihin yan. Tell him how God is growing you. At isa pa sa mga kapatid na pwede nating ilapit kay pastor, yun nga, na
binanggit ko na rin dito, lalo na sa mga kabataan, mga young people natin. Darating ang araw, kayo ay may in love. At pag dumating yan, sabihin nyo kay pastor. Kausapin nyo siya, humingi kayo ng oras sa kanya, humingi kayo ng appointment. Pastor, we need to talk to you. I need to talk to you. Kasi magdala ka ng kasama mo, kapatid or pamilya. Sabihin mo, huwag kang mahiya. Meron po akong gustong ligawan. O meron pong nanliligaw sa akin. Ipaalam nyo yan kay pastor. Bakit? Para nang sa ganun, ipanalangin kayo. Yes. At kasi, darating ang time, mangyayari kasi, lalapit kayo sa pastor kung kailan may problema na. See? So, balik na rin ninyo. Lumapit kayo kay pastor bago pa magkaroon kayo ng karelasyon sa ibang mga kasi kasama man natin din sa simbahan niya o tagalabas man yan. Sabihin kay pastor, kung tagalabas man yan, dalhin nyo dito para na sa ganun ay maipahayag natin sa kanya ang kanyang salita. Napakaganda, di ba, na ang tawag dyan, kapuso mo ay Kristiyano, kapatid mo, nakakilala sa Panginoon, may takot sa Panginoon. Wow, ang ganda nun mga kapatid. Bakit? Ang tibay-tibay ng relasyon po ninyo niyan. At nakikita natin yan sa mga kapatiran natin dito. We praise the Lord sa mga couples natin na nandito. Of course, Brother Arnel and Ate Mades, napakaganda ng couple na ito. At sila ay binigayaan ng pagkaganda-gandang mga anak. At tuwang-tuwa ang mga lolo't lola. See, yun ang pinamagay kanina. Dahil sa paggalang sa Panginoon, sa mga namumuno, ay binibigyan sila ng mahahaba at masaganang mga buhay. Okay? Mga apo. Okay po. So, yung mga halimbawa lang po yan na nandito mismo sa kalagitnaan natin nangyayari yan mga kapatid. Nakikita natin. And we praise and thank the Lord for that. Okay po. And then we care for Him financially. Alam natin yan. And then we follow His leadership. Work at church. Alam natin gano'ng kasipag, kasigasig ating pastor sa mga gawain dito. Ang kanyang mga missions, missionary missions. At sa ngayon, hindi siya nakakalagan. Meron naman siyang delegate, ang inyong lingkod. Ang inyong lingkod po. At ako naman bilang nahirang na missionary pastor. Ayun po, ginagampanan ko yan. In behalf and representing our church. And of course, the DBBS and the medical missions. Right. Now, every church ought to provide a fair and adequate salary and benefits package for their pastor. It is true that the pastor should not shepherd the flock of God just for money, but he should not live in poverty either. You will never get the best from your pastor, but he must worry about financial matters. In Luke chapter 10, verse 7, Jesus said, the laborer is worthy of his hire. Now, bakit ko po ito kailangan ibasahin, talakayin natin mga kapatid? Yun na nga po. The pastor should not shepherd the flock of God just for money, but he should not live in poverty either. At yun nga po, mga kapatid, muli, magpapasalamat naman ako sa inyo sapagkat ginagampanan nga natin ninyo ang tungkulin ninyo para sa ating pastor na sana all, ang mga kapastoran din sa mga local churches sa iba't ibang lugar, nakakatanggap din po. Although lahat naman halos, kaya lang nga po, may mga nakikita nga talaga ako, they live in poverty. Maaaring mamaya, nakita yung picture kung meron pa akong oras. May picture akong nilagay dyan kung saan. Mamaya, pakita ko na lang. Okay, next. Sabi sa 1 Peter chapter 5, verse 2, alagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Alagaan ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Iyan ang nais ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil gusto ninyo makapaglingkod. Amen. Galatia 6, versikulo 6, sabi dito, dapat bahagi ng lahat ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan, ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Yon, supporting. It is the duty of members to provide comfortable maintenance to him and his family, suitable to their state and condition. Remember him blessings, increase in promotions. God's blessings flow from the pastor to his co-workers, volunteer workers, and to the church members. Meaning, lumapit kayo kay pastor. Pastor, pag-pray mo po kasi nag-a-apply ako ng trabaho. Natanggap sa trabaho. Wala na. Hindi na naalala si pastor.
Hindi na rin yata na mayroon na rin hindi nakalala lalo sa Panginoon sa kanyang tithes and offering. So, Pastor, pag-pray mo po itong aking negosyo. Oh. And then, pinagpala ng Panginoon ng negosyo. Ang gagawin natin ay pag nakakatanggap tayo ng mga bonuses, you can ask the pastor, Pastor, pwede po ba namin kayong matreat sa labas? Kasama ang pamilya ko? Kasama ang pamilya mo? Yun, bilang pasalamat. Bilang pagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat humingi tayo ng bendisyon na panalangin sa Kanya. So, doon natin mapapasalamatan. Or you can bring, pag may mga okasyon dito, okay, ginagawa naman natin niya mga kapatid. Okay po? Now, sa next, sabi dito, sa 1 Corinthians chapter 9, verse 7, sabi dito, who serves the soldiers at his own expense? Who plants a vineyard without eating any of its fruit? Who tends a flock without getting some of the milk? So yun po, may karapatan ang pastor na kumain siya sa kanyang sariling bakod, sa kanyang mga pananim, vineyard. Yun po. Yun po sabi niya. Ano po? Now, trusting. And Jeremiah chapter 3 verse 15, sabi dito, promises that God will give His people shepherds after my own heart, who will lead you with knowledge and understanding. Obeying. Every members ought to submit to the pastor for his exhortations, good counsels, and reproofs. Obedience is one of the secrets on how to get blessed. Yung sabi ko kanina, ano po, mag-submit tayo sa pastor sa kanyang mga pag-exhort sa atin, pag-encourage sa atin, at lumapit tayo sa kanya para sa kanyang counsels, at pagalitan man tayo ng pastor, pasalamat tayo sapagkat napupuna tayo. Di ba? Mas maganda na napupuna tayo at tayo ay napapagalitan. Ibig sabihin, may concern sa atin ng ating pastor. O assist man sa ating mga kapatiran, sa mga pinuno natin. Okay? Ang inyong lingkod, kahapon lang ako ay napagsabihan ating mga kapatid, ng ating kapatid. And I really thank God for that. Opo, ako'y nasabihan, napaalalahanan, and I really thank for that. Kasi ibig sabihin, meron siyang palasakit sa akin, mga kapatid. And we can do that also sa ating mga kapatid. Sabi nga dito, yung mga tamad at mga mahihinang mga loob ay i-encourage natin. Ano po? Now, respecting and remembering encourages members to let leaders do their work with joy rather than with groaning. Mga kapatid, let us evaluate our own selves. Each one of us, when we go to sleep, before we go to sleep, when we pray, evaluate yourself. Ano ba ang ginawa ko ngayong araw na ito? Mula kanina, mula hanggang ngayon. Evaluate mo po. At baka, meron ditong nag-groan. Anong groaning? May sumasama ang loob. Dahil sa nasabi natin, nagawa natin, hindi malayo mangyari yan, mga kapatid. Kasi nandito pa tayo sa laman ng ating katawan. Nagkakasala pa tayo, nagkakamali pa tayo. Okay, hindi pa tayo si Mr. Perfect. Hindi pa tayo si Miss Perfect. Hindi pa. Nasa laman pa tayo, mga kapatid. And we are all sinners, saved by grace, mga kapatid. Iwasan natin yan. Napakaganda na hindi lang ang leaders natin, kundi ang bawat isa sa atin, we work with joy among ourselves and not with groaning. So please, mga kapatid, please. Amen. 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 Salamat, purihin ng Panginoon. Now, Hebrews chapter 13, verse 17. Pasakop kayo sumunod sa mga namamahala. Sila may pananagutan mga laga sa inyo at mananagot sila sa Diyos ukol dyan. Kung sila susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kailang tungkulin. Kung hindi, sila ay mamamigihati at ito'y makakabuti sa inyo. Now, next, last na po ito, mga kapatid. Ang inyong lingkod, kasama po kayo dyan, na ang mga anghel sa kalangitan ay nagkakasiyahan dahil lamang sa isang kaluluwa na nagsisi ng kanyang kasalanan. Mga kapatid, look at that. Palawan, 390. Kaluluwa, kaluluwa. Ang nakakilala sa Panginoon. Tugigaraw, 348 souls. Laguna, 265 souls. Abuyog, Leyte, 118 souls. Total, July pa lang ngayon, 1,121 souls, mga kapatid. Amen. Amen. Amen.
Mga kapatid, tayo po yan. It's not only the medical mission team. It's not only the pastors and the councils. No! Tayo po yan. Local churches of the Lord na binili niya ng kanyang sariling dugo. Tayo po yung mga kapatid. Wow, amen. Praise the Lord. Na-reach na namin ang 1,000 na goal namin sa loob ng 2026 at nasa half of the year pa lang tayo. Amen! Amen! Salamat po mga kapatid. Okay, tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos banal na nasa langit. Maraming salamat po sa inyong mensahe. Panginoon, turuan mo ang bawat isa sa amin na magampanan namin ang aming tungkulin para mag-ibayo pa kami sa paglilingkod sa aming pastor, Pastor Ben, sa kanya may bahay, sa mga namumuno, Panginoon, sa aming iglesia. Panginoon, sa pagkakataong pong ito ay ako mismo humihingi po ng tawad sa inyo. Pagkukulang namin sa mga, minsan nag-iisip kami ng mga mali sa aming pastor o sa sino man sa bawat isa sa amin, patawad po, Panginoon, patawad po. At alang-alang sa, sabi mo nga po, itong iglesia ay binili mo ng inyong sariling dugo. Oh Lord, magkaroon po talaga ng kasiyahan ang bawat isa sa amin. Oh, may mga paghihirap. Pero Lord, nandyan ka po, hindi mo kami pinapabayaan. At maraming salamat. Lord, sa pagkakataong ito, kami ay lubos na sumasamba, nagpupuri, kapasalamat sa pag-ibig niyo po sa amin. Maraming salamat po. Kami ay nananalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. Hello. Magandang umaga po sa ating lahat. God is good. All the time. Kahit maulan na umaga, nandito pa rin tayo. Willing na makinig sa salita ng Diyos. So, okay. Napansin ko, pag nag-uulan yata, parang kumukunti tayo. So yung mensahe ng Panginoon sa atin, maraming salamat sa mensahe na dineliver ni Pastor Ed. Ito ay galing sa ating mabuting balita ng Diyos. Isa-summarize ko lang yung kanyang message. Yung overseer o taga-pamahala, parang tagabantay ka. Tagabantay, tagapagpakain, at tagapagtanggol. So sa ating church, meron tayong mga different organization na umaakibat sa mga function na ito. So hindi ito isang gawain lang ng leader or pastor leader or sino man. Ito ay total contribution ng church. Siyempre, with the authority of the senior pastor. Halimbawa, yung tagabantay, tayo ba literally babantayan mo yung isang mananampalataya? So, mayroong isang organization dyan or committee na nagre-report yung believer. So, hindi lahat trabaho ng pastor. So, overall, siya yung overseer, So, tagabantay. See to it na yung mga different organization, meron din silang mga function, So, sumusunod din sila
sa adhikain ng church. Hindi pwedeng yung isang committee dito, hindi pwedeng magkakahiwalay kayo, the same goal. Kaya meron tayong mission, di ba? So isang goal lang po ang sinusunod natin. Hindi pwedeng magkakahiwalay tayo. So dapat magpasakop din yung mga believers. Kung you belong to a certain organization, dapat nagko-contribute ka rin. Hindi ka pwedeng pasaway. No? So see to it na naka-align po kayo sa bawat function ng organization. Amen? Okay. Yung pangalawa is tagapagpakain. Hindi ito literal na pagkakainin ka lang physically, more on spiritually. No? Kasi yan yung goal ng church. Tagapagpakain. Meron tayong mga Great Commission. Yun ang mga church planting. Umiikot sila, nagsishare sila ng salita ng Diyos. At nakita nyo naman yung sa medical mission, 1,221 souls ang tumanggap. Amen po ba? So, yung overseer, malaki rin yung function niya pagdating sa mission. Katulad niyan. Kasi, actually, yung mga gawaing mission, medyo mabigat yung yung function niya. Kasi pupunta ka sa isang lugar, alam mo ba kung ano ugali ng tao? Kung ano culture nila? Kung ano yung belief nila? So, parang pumupunta ka sa isang madilim. Diba? Although guided ka ng Holy Spirit, nandun pa rin yung question mark. Kakayanin ko ba? So, ayun. Tayong mga believer, hindi na tayo yung mga bata na yung food natin ay soft lang. Medyo hard na yung kinakain natin. So, pagdating sa mga ganyang mission or gawain, will equip na tayo ni Lord. Hindi yung tinanong tayo, tatanong ko muna sa... So, ano man yung mga tanong, ano man yung mga consequences na aabutin natin sa lugar, will equip tayo, handang-handa tayong sagupain, ano man yung mga problema. Amen? At saka yung panghuli, nawala. Yung panghuli ay tagapagtanggol. Tayo ba bilang mga mananampalataya? Kaya ba nating ipagtanggol yung faith natin? Alam niyo, minsan hanga rin ako sa yung mga nagsasalita kung saan-saan lugar. They are preaching the word of God. Talagang yung puso nila, buong buo na mag-share ng word, no? Tayo ba naka-enkwentro na tayo ng ganong eksena? Alam mo, biglaan, may nakasalubong ka or nakatabi mo, ready ka bang mag-share ng word sa kanya? So, yun, ganun tayo. Yung ammunition natin, the perfect warrior po tayo. Kasi kasama natin ang Lord eh. Hindi tayo pwedeng patumpik-tumpik. Saan tayo pupulutin pag, di ba? So, yun, tagapagtanggol po tayo. So, amen. Okay, salamat sa Panginoon. Okay, pupunta na tayo sa mga recognition. Ay, salamat. Wala. Okay, meron tayong visitor kanina. Mayroon tayong visitor si Miss J. Laresa Oligue. Please stand to be acknowledged. Okay, Brad, hindi ito yung una at huli. At saka hindi ka nagkamali ng pagdating dito sa simbahan. Ano? Okay, salamat kay sino ba nag-akad sa kanya. Salamat, ha? Okay, Elena. So, welcome back, Elena.
Alam ko, galing ka rin sa karamdaman. Okay. Pupunta na tayo sa... yung mga nauna na, nabanggit na yan eh. July 5, July 6, July 18 din na. Tapos na yan eh. July 23, tapos na rin. Uy, ngayon may birthday oh. July 26, si Luna Lidisma. Alaga ni Brother Joseph to ah. Okay, happy birthday Luna. Okay. Okay, salamat. At hindi na kayo nagsawa. 4 na linggo na yan na ipina-flash, no? O, ayan nyo, wala si pastor eh. So, next week na tayo, na? Huwag kayong mawawala sa next week para magkapagsalo-salo tayo ng konti. O, di ba, meron tayo talagang every lunch, meron tayong fellowship. O, contribution ng lahat yun. WMU, Brotherhood, at saka admin. O, next Sunday, yun ang madadagdagan. Kasi merong magpo-provide. Alam niyo na kung sino. Si Lord, di ba? Galing naman kay Lord lahat yan eh. Yan ay itinadaan lang sa ating mga kamay. Instrumento lang tayo. No? Okay? O, so, pupunta na tayo sa pagbibigay. Okay, pumunta na sa harapan, dalhin nyo na yung mga tithes. Ay, meron palang wedding anniversary, no? Ay, muntik ko nang makalimutan. Okay, nawala na, salamat. Okay. Ayan, si Kuya John, saka Sister Seni. Okay, aba, parang may, may kasangga ako sa celebration, Kuya John, si Jerwin ng July 14, mga inaanak ko yan. Uy, Sister Mabel saka Brother Boy. Nag-blow out ba sila? Naramdaman nyo ba? Ako rin naramdaman ko. Happy anniversary, Sister Mabel, Brother Boy. Okay, punta na kayo sa harapan para sa inyong mga tithes and offering. Ikaw talaga, Brother Lord. Hindi, talagang darating tayo ron. Hindi natin maiwasan yon. Okay, Lord, ipag-pray natin ang ating mga tithes and offering. Lord, maraming salamat po sa mga kaloob na ibinigay ng iyong mga anak. Ito ay tanda ng kanilang bilang overseer o tagapamahala, tagabantay ng iyong simbahan. Lord, ko anuman po yung kanilang mga gawain o adhikain, lalo mo silang pagpalain, Panginoon. Malaking tulong po anuman po yung naibigay sa mga pangangailangan ng aming simbahan. At pinapanalangin ko rin po itong mga nakaraang linggo, meron tayong mga kapatid na nagkaroon ng mga karamdaman. Pagalingin mo sila, Panginoon. Yung iba naman, hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanila. Merong mga nadisgrasya. Ingatan mo sila, Panginoon. Kapansin-pansin, Panginoon, yung mga pangyayari ng mga nakarang araw sa iyong mga anak, yung mga membro ng iglesia. So, ano man po yung pagkukulang nila, ikaw na magpuno, Panginoon. Lalo na po yung kanilang buhay physical, yung spiritual. Ikaw na yung magpupuno. Dahil ikaw naman talaga yung kanilang overseer. Ikaw yung tagapamahala. Lahat naman sa kanila, Panginoon, isinusuko nila ang kanilang buhay sa iyo. Dahil ikaw ang aming Diyos at tagapagligtas. Ito ang sama-sama naming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Papuri sa Panginoon sa mensahe niya sa atin ngayong umaga through Pastor Ed Casas. Tayo pong lahat ay tumayo. No, so the same message na sinishare, pinapangaral ng ating mga spiritual leaders, gaya ng ating mga pastors, no, nabanggit kanina sa ating message, is the same message, no, na na-expect ng Lord sa bawat isa ng kanyang mga anak, no, na ibahagi din sa iba the good news, no, about Jesus Christ. Kaya we should be encouraged, no, because we are equipped by the Lord to share the same message. And huwag tayong panghinaan ng loob, no? Nabanggit kanina, magpalakasan tayo sa Panginoon. Kasi at the end of the day, no, what matters is, no, kung gaano natin kamahal ang Panginoon at paano tayo sumunod sa Kanya. Kaya we encourage, no, ang ating mga kapatid na magpatuloy tayo sa Lord, no? Walang magi-give up, patuloy na nakatuon yung ating attention sa Kanya. And may everyone, no, may God bless everyone this morning as He dismisses us. Ngayon, ang panahon ay hindi ganong maganda, pero tayo ay poprotektahan ng Panginoon sa samahan niya tayo. And we invite everyone to sing with us this song, no, and a reminder na mahal tayo ng Panginoon. Naniniwala ba kayo na mahal kayo ng Panginoon? Amen. Yan. So much love, no, na it will outpour from our hearts now we are able to share with everyone else. Let's worship the Lord. Come all you weary, come all you thirsty, come to the well.
Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos na nasa langit, sa muli kami ay nagpapasalamat sa inyo sa naganap na aming pong paglilingkod sa araw na ito, sa inyo pong mensahe sa bawat isa sa amin, para sa tungkulin namin sa aming pastor, sa aming mga pinuno. At Panginoon, ito Panginoon ay isabuhay po namin. Mapalalahanan namin ang bawat isa sa amin sa inyo pong mga salita, sa inyo pong mga pagtuturo sa amin. At sa pag-iwalay namin sa araw na ito, Panginoon, ang kapayapaan ay maiuwi namin sa aming mga tahanan. May padama namin ito sa aming mga mahal sa buhay. Para nang sa ganoon, Panginoon, ang liwanag na ipinagkaloob mo sa amin ay lumaganap din, Panginoon, sa dako na iyon. At Panginoon, sa pagkakataong ito, patuloy po namin hinihingi ang inyong pagpapala, ang inyong proteksyon, ang inyong gabay sa aming mga mahal sa buhay. Ganon din sa aming mahal na pastor at sa kanya may bahay at Italaw. At ang kanilang mga kasama, Panginoon, na sa ngayon ay nasa Iloilo sila. Pagpalain mo sila, Panginoon, ingatan, at nakasama naming muli, Panginoon, sa next week, pagbalik po nila. At ang aming po mga kapatid na marami po, Panginoon, na dumanas ng mga paghihirap din na kailangan talaga naming idulog sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, nakasama na namin si Helena at gumaling na siya sa kanyang pagka-aksidente. At ganoon din, Panginoon, ay patuloy pa rin na may nangyayari sa loob ng aming iglesia. Pareho ni Nicole, na siya din ay nakaranas ng pag-aksidente at may karamdaman po siya ngayon, nananakit ang kanyang mga paa. Ganoon din si Mangboy na ang kanyang sakit sa paa ay talaga namang nagnanaknak na rin. Oh Lord, please help us, Lord. Patulungan po kami, Panginoon, sa pamagitan ng inyong mapagpalang kamay, ikaw po ay manggagamot, Panginoon. Sa pamagitan ng aming panalangin, ay gamutin mo po sila, Panginoon. Please, Lord. Please, Lord. At maraming salamat, Panginoon, sa bawat isa na kasama namin sa araw na ito. Ang mga bata, Panginoon, na magsisipag-uwian ay patuloy mo po pag-ingatan. Aming mga drivers at mga kasama, Panginoon. Maraming salamat. At Lord, sa awitan, Panginoon, na napakagandang pakinggan at magandang sabayan at magandang umawit mula sa tugtugan na kahit dalawa lang instrumento, Panginoon, ay punong-puno, Panginoon, ang kanilang pagtugtog. Maraming salamat. At Panginoon, ang lyrics ng mga awit na narinig namin at aming pong binabanggit ay maraming salamat sapagkat dito po ay nakakapagpuri po kami sa inyo, nakapagpapasalamat po kami sa inyo. Sama-sama kami. Ngayon nagkakatipon-tipon kami sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat. Kami po ay nananalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless everyone. See you next Sunday po.